Sa likod ng bawat ngiti ng isang tao ay maaaring may nakatagong lungkot o pasaning hindi niya mailahad. Hindi lahat ng problema ay kayang sabihin ng basta-basta. May mga taong pinipiling manahimik sa kabila ng bigat na kanilang nararamdaman. Sa mundong puno ng ingay, minsan ay mas pinipili ng iba ang katahimikan. Ang tanong, bakit nga ba may mga taong hindi kayang sabihin ang kanilang mga problema? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang takot na mahusgahan. Sa ating lipunan, laganap pa rin ang maling pag-unawa sa mga emosyonal na suliranin kapag ang isang tao ay nagsalita tungkol sa kanyang problema. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa mental health, madalas itong hindi siniseryoso o kaya na may minamaliit. Dahil dito, mas pinipili ng marami ang itago na lamang ang kanilang nararamdaman kaysa mapahiya o mapintasan. Kalakip din ng katahimikan ang kakulangan sa tiwala, hindi lamang sa ibang tao kundi maging sa sarili. Kapag ang isang tao ay nasaktan na sa nakaraan matapos magbukas ng saloobin, nagkakaroon siya ng takot na maulit muli ang ganoong karanasan. Kaya naman kahit nais niyang humingi ng tulong, mas pinipili na lang niyang tiisin ang sakit ng mag-isa. Minsan, ang ugat ng pananahimik ay ang pagnanais na maging matatag para sa iba. May mga taong ayaw maging pabigat sa kanilang pamilya o kaibigan, kaya't pinipiling kimkimin ang problema. Iniisip nilang mareresolba rin ito sa kalaunan, o kaya na may hindi naman ito sapat na dahilan upang abalahin ang iba. Ang ganitong pananaw ay nagdudulot ng mas matinding pag-iisa at maaring makasama sa kalusugan ng isipan. Sa kabuuan, ang hindi pagsasabi ng problema ay may malalim at komplikadong mga dahilan mula sa takot, kawalan ng tiwala hanggang sa maling pananaw ukol sa pagiging malakas. Kaya't mahalagang linangin ng isang lipunang may malasakit at bukas sa pakikinig upang mabigyan ng boses ang mga nananahimik. Dahil sa simpleng pakikinig, maaaring mailigtas natin ang isang taong matagal nang naghihintay ng kakampi. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming tao ang hindi nagsasabi ng kanilang problema ay ang takot sa panghuhusga. Kapag ang isang tao ay nagbukas tungkol sa kanyang pinagdaraanan, may posibilidad na husgahan siya, lalo na kung hindi pamilyar o tanggap ng lipunan ang uri ng problemang dinaranas niya. Halimbawa, kung ito ay may kaugnayan sa depression o anxiety, kadalasan ay sinasabihan pa silang maarte o nag-iinarte lang. Ang ganitong pananaw ay naglalayo sa mga taong nangangailangan ng tulong. Pangalawang dahilan ay ang kawalan ng tamang tagapakinig. Hindi lahat ng kaibigan o kapamilya ay marunong makinig ng may pangunawa. May mga taong sa halip na damayan ay agad nagbibigay ng payo o mas malala pa, inuuna ang sariling opinyon kaysa intindihin ang nararamdaman ng kausap. Dahil dito, maraming tao ang nawawalan ng gana o lakas ng loob na magbukas muli. Isa ring salik ay ang kulturang nagpapalakas sa ideya na ang pagiging tahimik ay katatagan. Mula pagkabata, tinuturo sa atin na huwag umiyak, huwag magreklamo at tiisin ang sakit. Sa ganitong sistema, iniisip ng karamihan na ang pag-amin ng problema ay kahinaan. Kaya't kahit nahihirapan na, mas pinipiling manahimik para mapanatili ang imahe ng pagiging matatag. Dagdag pa rito ang takot na hindi maintindihan. Minsan, ang iniisip ng taong may pinagdaraanan ay hindi siya mauunawaan kahit anong paliwanag ang gawin niya. Dahil dito, pinipili na lang niyang itikom ang bibig kaysa ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Ang pag-iisip na wala rin namang makakaintindi sa akin ay isang hadlang na bumabalot sa marami. Mayroon ding mga taong ayaw maging pabigat sa iba. Iniisip nilang abala na ang lahat sa sariling buhay at ayaw na nilang dagdagan pa ito ng kanilang problema. Kahit na may mga kaibigang handang makinig, pinipili pa rin nilang magtiis ng mag-isa dahil sa guilt o hiya. Isa itong anyo ng self-sacrifice na madalas ay hindi napapansin ng iba. Bukod sa emosyonal na hadlang, may mga pribadong, individual na sadyang hindi komportable sa pagbabahagi ng personal na bagay. Hindi ito dahil sa pagmamataas, kundi dahil mas gusto nilang itago ang emosyon kaysa buksan ang sarili. Ang ganitong ugali ay maaaring bunga ng pagpapalaki, trauma o simpleng personalidad. Minsan, may mga problema ring hindi pa lubusang nauunawaan ng mismong tao. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang nararamdaman niya, kaya nahihirapan siyang ikwento ito sa iba. Maaring ito ay halo-haling emosyon, galit, lungkot, pagkalito, na hindi pa niya kayang iproseso. Sa ganitong sitwasyon, ang pananahimik ay nagiging pansamantalang proteksyon sa sarili. Panghuli, may mga taong umaasa na kusa itong lilipas, umaasa silang balang araw, ay magiging maayos din ang lahat kahit walang sinasabi. Ngunit sa katagalan, ang mga kinimkim na problema ay maaring lumala at sumabog sa di inaasahang panahon. Kaya't mahalaga pa ring itaguyod sa may kultura ng bukas na komunikasyon upang mas maraming tao ang matutong magsalita at humingi ng tulong.
Ang hindi pagsasabi ng problema ay maaring magdulot ng matinding stress at emosyonal na pagkapagod. Kapag ang isang tao ay patuloy na kinikimkim ang kanyang dinaramdam, unti-unti itong naiipon sa isipan at puso. Ang siyang bigat ng emosyon ay maaring maging dahilan ng insomnia, kawalan ng gana o pagkapagod kahit walang pisikal na ginagawa. Sa paglipas ng panahon, ang mental at emotional burden na ito ay nagiging pasanin na mahirap bitawan. Bukod sa mental na aspeto, mayroon din itong masamang epekto sa pisikal na kalusugan. Ayon sa ilang pag-aaral, ang patuloy na pagkimkim ng stress ay maaaring magdulot ng high blood pressure, pananakit ng ulo, pananakit ng sikmura, at iba pang sakit na may kaugnayan sa emosyon. Kapag hindi nabigyan ng outlet ang nararamdaman ng isang tao, apektado rin ang kanyang immune system at pang-araw-araw na enerhiya. Ang pananahimik ay maaaring ring humantong sa paglalayo sa mga mahal sa buhay. Dahil hindi nila alam ang pinagdaraanan ng isang tao, maaaring isipin ng mga kaibigan o pamilya na siya ay nagtatampo, lumalayo o nagbabago ng ugali. Unti-unti itong nagdudulot ng distansya sa relasyon, na lalong nagpapalalim ng pag-iisa ng taong may problema. Sa halip na makatanggap ng suporta, lalo siyang napapalayo sa mga taong handang tumulong sana. Sa matinding kaso, ang hindi pagsasabi ng problema ay maaaring mauwi sa depression o pagkalugmok. Kapag hindi na proseso ang mga negatibong emosyon, naiipon ito sa isipan hanggang sa mawalan ng pag-asa ang isang tao. Paring humantong ito sa self-harm, pagpapabaya sa sarili, o sa pinakadelikado, pagkakaroon ng suicidal thoughts. Kaya't mahalagang mabigyan ng espasyo at oras ang mga taong tahimik ngunit halatang may pinagdaraanan. Sa kabuuan, ang hindi pagbabahagi ng problema ay may malalim at seryosong epekto sa kalusugan, emosyonal, mental, pisikal at panlipunan. Kaya't bilang bahagi ng lipunan, mahalagang lumikha ng ligtas at bukas na espasyo kung saan pwedeng maglabas ng saloobin ng walang takot sa panghuhusga. Minsan, ang simpleng tanong na, "Kumusta ka?" ay may maaring magligtas ng isang buhay.